Ilang buwan nga po ang nakakalipas mula nang matalo ang San Antonio Spurs sa nagdaang NBA Finals, isang move lamang ang kanilang ginawa. Ito matapos kunin si Tobias Harris sa free agency, pero kahit man isang transaction lamang ang kanilang nagawa, inaasahan na magkakaroon ito ng malaking impact sa team matapos maibalitang gagamitin si Tobias Harris bilang bagong starter. Dahil dito magkakaroon ng Spurs ng bagong starting lineup na sina De'Aaron Fox, Stephen Cassell, Tobias Harris, Julian Champagnie at si Victor Wembanyama. Para dahil nga sa malaking pagbabago na gagawin ito ng team, inaasahan tatanggalin si Devin Vassell sa starting lineup at mapupunta siya ng off the bench. Pero hindi rin naman ibig sabihin niya na hindi mahalaga si Vassell sa team. Sa halip, maaari siyang maging main scorer sa bench at bigyan ng Spurs ng mas malakas na secret weapon kapag nagpahinga sina Cassell at Wembanyama. Samantala, malaking advantage ang dala ni Harris sa bagong starting lineup dahil sa kanyang size, rebounding, shooting at veteran experience. Isa rin naman ito sa mga dahilan kung bakit nakikita siyang magandang fit sa sistema ng San Antonio Spurs. Sa kabilang banda, kung inyo ngang matatandaan, donomina ng husto ni LeBron James ang Eastern Conference simula 2010 hanggang 2018 na kung saan nagkaroon siya dito ng 8 consecutive NBA Finals appearance. Wala ni isang team sa East ang tumalo sa panahong yan. Kaya sa kanyang pagbabalik sa East at sa pagsali niya sa Philadelphia, malaking usapin kung kaya pa nga ba niyang dominahin ang Eastern Conference sa edad na 41 years old at isang posibleng humarang sa kanya ang defending champions na New York Knicks na pinangungunahan ni Jalen Brunson na matapang palang nagsabi sa interview hindi raw dapat asahan na magiging madali para kay LeBron ang pagbabalik nito sa East. Hindi ito dating East na kayang kontrolin ni LeBron. Mas matindi nga daw dito ang kompetisyon. Mas maraming young stars at higit sa lahat may mga teams handang hamunin ng Philadelphia. At ang maganda dito, mukhang makikita natin kung kaya nga bang talunin ng Knicks si LeBron at ang Philadelphia since isa sila sa mga teams na maglalaro sa unang araw ng regular season. Sa kabilang banda, matapos nga ang mahabang paghihintay, nag-umpisa ng gumalaw ang Cleveland Cavaliers ngayong offseason matapos nilang i-trade si Dennis Schroeder papunta sa Charlotte Hornets. Kasama sa deal ay isang cash consideration. Kaya malinaw isa itong desperado move ng Cleveland para mapababa ang kanilang salary situation. Mas mababa rin ang commitment kay Trey Mann kumpara kay Schroeder kaya nagkaroon sila ng mas maraming bakanting pwesto. Posibleng gamitin ng Cleveland ang flexibility na ito para madagdagan pa ng player o gumawa ng panibagong trade. Samantala, malaking oportunidad ito para kay Dennis Schroeder sa Hornets. Alam naman nga ninyo, isa itong veteranong gwardya na may madaming experience, kilala sa ball handling, playmaking at pagiging agresibo sa opensa. Last season, nag-average si Schroeder ng 10 points sa game, 5 assists. And this time, inaasahan magbibigay siya ng veteran presence sa backcourt ng Charlotte Hornets.